Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, talata 1 hanggang 6. Ang sabi po dito mga kapatid, akong si Pablo na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba at mabait kapag kaharap ninyo. Ngunit matapang kapag wala riyan, ay nakikiusap sa inyo alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Ipinapakiusap kong huwag ninyo akong piliting magsalita ng mabigat pagdating ko riyan, dahil kaya kong gawin iyon sa mga nagsasabing kami namumuhay ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Kapag lubos na ang inyong pagsunod, nakahanda kaming parusahan ang lahat ng mga ayaw sumunod. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Ito pong sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, ito po ay sinusulat niya doon sa, hindi lamang doon sa mga mananampalataya, kundi kahit pa doon sa mga tumutulugsa at nagpapalaganap ng mga maling impormasyon o paninira tungkol kay San Pablo. Kung titignan natin si San Pablo, sa yung mas maraming naisulat, lalo na sa mga epistle, di ba? Yan sa mga mula sa Roma, di ba? Corinto, Galatia, so marami sa mga sulat na ginawa para patatagin, turuan, sawayin, ipakilala sa kanila yung pamumuhay na nakalakip sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So may kita natin kung titingnan natin na isa sa mga huwarang, no, na mga alagad ng Diyos itong si San Pablo. Pero may kita natin na sa kabila na si San Pablo ay ganun na lang yung kanyang pagpapagamit, na kahit na meron siyang karapatan na tumanggap, no, ng mga pagpapalang tinatanggap ng kanyang mga tinuturuan, sa kabila nun ay siya pa rin ay nagsusumikap, nagtatrabaho, no, kapag may free time siya, gumagawa siya ng mga net para ito'y kanyang ibenta, para hindi maging pabigat sa gawain ng Diyos, di ba? Sa paglilingkod o sa mga kapatiran o sa mga kapatid sa pananampalataya. So may kita natin yung dedikasyon ni San Pablo na as much as possible ay sa kanyang pangangaral ay hindi bumalik sa kanya yung kanyang pinangangaral, di ba? Yung hindi parang suntok sa hangin yung kanyang paglilingkod, di ba? Talaga may kita natin yung dedikasyon ni San Pablo at saka yung handa siyang mamatay, no, para lang sa mabuting balita at sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sa kabila niyon mga kapatid, na grabe na yung kanyang dedication, grabe na yung pinapakita niyang example bilang ehemplo ng mga mananampalataya, meron palang mga tao talaga na nandoon sa community, nandoon sa nabibilang sa mga mananampalataya na gumagawa ng pagkakababahagi, gumagawa ng mga kwento na paninira, no, kay San Pablo. So, yan mga kapatid, mula noon pa, hindi talaga natin yan maiiwasan, no, na may mga tao talaga na parang ganun yung kanilang kasiyahan sa buhay, no. Parang yun ang kanilang libangan sa buhay. Habang sila'y naglilingkod sa Panginoon, yun ang kanilang libangan. Ano yun? Yung manira ng kapwa nila na naglilingkod sa Diyos, di ba? Kasi minsan, masyado tayong believe kasi sa sarili natin. Kasi masyado tayong naiinggit, no? Sa totoo lang, inggit lang naman yan eh. Di ba? Kasi sila yung nabibigyan ng pagkakataon, sila yung napipili na mamuno,
Minsan kasi nandun yung inggit, no? Kasi bakit nandun yung inggit? Kasi masyado tayong believe sa sarili natin, no? Parang ang tingin natin, bakit sila, bakit hindi ako? Di ba? Which is, dapat natin tanungin muna sarili natin, bakit nga ba sila yung pinili? Bakit nga ba sila yung palaging ginagamit ng Diyos at hindi tayo at hindi ikaw? Di ba? It's a big question. Huwag mo na i-question, bakit sila? Ang itanong natin sa sarili natin, bakit hindi ako at sila yung pinili? O, there's something wrong maybe sa atin na hindi lang natin nakikita kasi nabubulagan tayo sa sarili natin, no? Kasi masyado tayong believe sa sarili natin. Kung minsan pag pinasukan ng mga personal interest, 'di ba? Ganun yung atake ng mundo. Kaya nga si San Pablo sabi niya, yung pamamaraan namin hindi katulad ng pamamaraan ng makamundo, 'di ba? Kapag gusto mo ng posisyon, gusto mo sumikat, gusto mo makilala, ay kailangan mo i-down yung kapwa mo tao, 'di ba? Kung kailangan mo siraan yung taong 'yon, para sirain yung kanyang morality, sirain yung kanyang pangalan, para yung mga tao ay mawalan ng gana, para yung mga tao ay lumayo sa taong ito, hindi na makinig sa taong ito. So ganun no, yung demolition job, no, sisirain yung pangalan mo talaga, no, para lang sila ay sumikat, para sila ay makilala. Which is hindi ganun yung pamamaraan ng mga makadiyos, di ba? Ang mga tao na sa Panginoon, hindi natin ugaling manira, hindi natin ginagawa mga kapatid yung magbintang o gumawa ng mga kwento again sa kapwa natin na wala tayong pinangahawakan na dokumento o proof, mga kapatid, na nagsasabing ang taong ito ay totoong nagkamali o pwede nating panindigan yung sinasabi natin. Meron tayong hawak-hawak na mga pruweba, di ba? So nakita natin dito mga kapatid, normal di ba? Kaya yung ating Panginoon, siya na yung pinaka-the best teacher, siya na yung pinaka-the best na kung sa pagsunod lang, no? Sa kalooban ng kanyang Ama. Pero sa kabila niyan mga kapatid, may mga tao pa rin na nagpapako sa kanya sa krus, may mga nag-traidor pa rin sa kanya, may mga tao pa rin mga kapatid na dininay siya, di ba? So dito mga kapatid, alam ni San Pablo kaya nga sa sulat niya, sabi niya, kung si San Pablo na ang sabi ng ilan, diba? Ang mas maganda dito at least iilan lang sila, no? Yung at least mas marami pa rin yung mga matitinong mananampalataya ng Diyos. Amen? Kaysa doon sa mga bulok na kamat na mga mananampalataya, no, na sumisira doon sa mga gustong sirain yung pananampalataya ng iba. Di ba? At least mas malaki pa rin porsyento ng matitino kaysa doon sa mga gumagawa ng mga paninirang puri sa kanilang kapwa. No, kaya sabi niya ay na mapagpakumbaba at mabait kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kag wala naman. No? Parang sinasabi nila parang pakitang tao lang yung ginagawa ni San Pablo na kunyari mapagpakumbaba, mabait, di ba? Alam yun ni San Pablo Pero siyempre, sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, marami naman talaga, kaya may discernment tayo, di ba? Marami naman sa panahon natin ngayon, na minsan kung sino pa yung parang masyadong mahinahon magsalita, minsan yung pa yung maraming sa likod nyon, yung pa yung pala talaga yung masama yung ugali, no? Marami naman talaga na mga taong pakitang tao lang, no? Hindi lang naman dito sa mundo, hindi lang sa society, kahit naman sa mga mananampalataya, marami rin ganon, di ba? Pakitang tao lang, yung pagiging mabait nila, yung pagiging yung pakitang tao lang yung kanilang sigasig sa paglilingkod sa Panginoon, yung kala mo ang daming alam sa salita ng Diyos, parang sa tingin mo parang alam niya lang lahat, di ba? Parang napakabanal, di ba? Pero in reality mga kapatid, is pakitang tao lang yung kanilang ginagawa. Pero dito mga kapatid, dito pinapakita ni San Pablo mga kapatid na sabi niya, itong mga taong to, ito yung sinasabi nila sa amin, no? Para kami nagpapakitang tao lang. Yung pagpapakumbaba namin, kabaitan namin, ay pag nasa harap na kami ng mga tao, pero matapang kapag wala na. No? Parang matapang lang yan kasi malayo no? Malayo sila. Pero pagkaharap mo na yan, mga parang duwag naman yan Matapang lang yan kasi malayo sila sa atin. Di ba? Di ba? Parang yung napanood kong video, no, yung isang maliit na aso, tahol na tahol sa doon sa Doberman, no? Sa malaking aso. Talaga tahol sa ng tahol. Matapang lang siya kasi nga nasa kulungan yung yung Doberman.
So ang ginawa, yung asong malit na yung pinasok doon sa may kulungan ng Doberman na yon, biglang tumahimik, no? Pero hindi ganoon, mga kapatid, si San Pablo, no? Parang yung sinasabi niya, itong mga taong ito, sabi niya, nakikiusap ko sa inyo alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. No, may pakiusap si San Pablo doon sa mga mananampalataya na sabi na pinapakiusap ko, huwag ninyo akong piliting magsalita ng mabigat. No? Parang sinasabi niya, hindi lang yung mananampalataya, pati yung mga taong gumagawa ng mga kwento at mapanira na mga sinasabi nila tungkol kay San Pablo, sabi niya, nakikiusap ko sa inyo na huwag niyo akong pilitin na magsalita ng mabibigat, na mabigat pagdating ko riyan. Dahil kaya kong gawin iyan sa mga nagsasabing kami namumuhay ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Diba? So grabe yung akusasyon. Masyado lang, si San Pablo yung mapakitang tao lang yan. Yung pagpapakumbaba niya, yung kabaitan niya. No, para sinasabing gano'n. Tapos sasabihin pa na yung kanilang pamamaraan ay makamundo. Diba? Kahit naman sa gawain, may ganun eh. Parang hindi na sa Diyos yung pamamaraan nila, yung plano nila, parang hindi na sa Diyos. Diba? May mga ganun, diba? Minsan ganun, parang hindi na yung Diyos na nasusunod, yung tao na. No? Kung sa panahon natin, kaya kung nanabasa ko to, hindi ka talaga rin magtataka sa panahon natin, may mga ganun din ng mga mentalidad ng mga tao. Diba? Parang iniisip nila is, yung plano niya, parang hindi naman pinag-isipan niya, parang hindi na sa Diyos yan, sa tao na yan, diba? Sabi dito, nagsasabing kami namumuhay ayon sa pamamaraan ng mundo. Parang ganun eh. Sa ating panahon ganun din eh. Parang hindi na yan sa Diyos, parang sa tao na. Lahat na lang sasabihin para lang makapanira. Yung pala meron lang sama ng loob, meron lang pala galit, meron lang hinanakit, kaya pati iba idadamay. Yun ang masama minsan kasi, di ba? Yung hinanakit natin, yung galit natin, yung inis natin, sarilinin na lang po natin, no? Wag naman po natin idama yung mga iba na wala namang kinalaman, nananahimik, yung mga taong naglilingkod ng tapat sa Diyos, yung mga taong naglilingkod na may kasiga-siga, nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos, tapos yung pa yung mga yung pa yung mga dinudumihan natin ng mga isip nila, no? Which is hindi maganda, mga kapatid. So may kita natin dito, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. So yung pamamaraan nila San Pablo, hindi katulad ng pamamaraan ng mundo. Yung sabi ko nga, sa mundo kasi nito, katulad yung may narinig ako, sabi ng mga grupo nila, dahil sa fake news, no, sa lalabanan daw nila ng fake news, yung fake news. Kaya ang gagawin nila, gagawa rin sila ng fake news. Which is hindi ganon, mga kapatid. Hindi natin kailangan gumawa ng fake news, hindi natin kailangan manira ng kapwa natin kung sinisiraan man tayo para yun ang panglaban natin. Hindi ganon. Bilang mananampalataya sa Panginoon, yung ating sandata is katotohanan. Yung ating sandata is yung katwiran at yung salita ng Diyos. No, yun ang sandata natin, mga kapatid. Hindi yung kung masama yung ginawa nila, ay ganun din yung gagawin natin. Kasi bakit? Ano na yung pinagkaiba natin sa mga hindi mananampalataya? Ano na yung pinagkaiba natin ngayon dun sa mga taong makamundo? Kung yung pamamaraan nila, ganun din yung pamamaraan na gagawin po natin. So, sabi dito ni San Pablo, mga kapatid, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagbabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Diba? Parang ano yan eh. Pag may mga tao kung minsan na sabihin mo sumunod, ano yung sasagot sa iyo? Pag sinabihan ka ba na tumalon sa bangin, tatalong ka? Diba? Ayun, kalimitan natin maririnig eh. Titingnan naman natin sa paglilingkod, wala namang tao na nagpapatalon sa atin sa sa bangin, di ba? Gumagawa lang yun si Satanas. Yung sabi ni Satanas, tumalon ka, sasaluhin ka, di ba? Yung magsasabi lang sa inyo, demonyo. Ano kasi si Satanas, yun ang sabi niya eh. Kay Jesus magpatihulog ka. Hindi naman tayo, wala naman nagsasabi sa atin na gawin natin yun, di ba? Na tumalon ka. Masyado lang tayo kasi minsan, ayaw lang kasi natin kasing sumunod, no? Pangangatwiran lang natin yun, yung kasi mga baluktot, no? Yun ang mga baluktot na mga pangangatwiran ng mga taong matitigas ang ulo at ayaw sumunod. Ganun lang po yung mga kapatid. Yun ang gusto ni San Pablo eh.
No, sabi niya, gusto niyo ba na magsalita ako ng mabibigat sa inyo? So, ganun talaga mga kapatid, no? Kapag kaharap mo is mga manggagawa, yung talaga matatagal na sa gawain, ganun na talaga mga kapatid, bugbugan. Di ba? Yung tawag dun, yung term namin, no? Talaga ano to, pukpukan to, bugbugan to ng salita ng Diyos, di ba? Yun naman talaga mga kapatid, minsan Di ba? Kasi ayaw lang kasi matigas lang talaga yung ulo natin at ayaw nating sumunod. No, yung pangangatwiran natin, yung mga likong pangangatwiran, di ba? Tapos mangangaral tayo, sasabihin natin sa tao na obedience is better than sacrifice, tapos tayo mismo hindi naman marunong magsakripisyo kasi ayaw nating sumunod. Yan. Ginagapi namin ang lahat na nagpagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Yan. No, maraming mga tao nagmamataas sa karunungan ng Diyos. No, marami rin yan May mga tao minsan, no, sinisira namin, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Di ba? Parang, sabi ko nga, yung karunungan sa mundo, kamangmangan, ano, sa karunungan ng Diyos. At yung karunungan mula sa Diyos, kamangmangan sa mundo. Kasi siyempre, kunyari, kapag ikaw ay taong namumuhay sa salita ng Diyos, minsan yung mundo, o-operan ka ng posisyon, o-operan ka ng pera, o-operan ka ng mga magaganda sa mundong ito, pero yung kapalit naman yon, yung dangal mo, yung pangalan mo, di ba? Kailangan bibigyan ka ng pera, ng posisyon, pero papaboran mo, no? Yung decision mo palagi nakapabor sa kanila, di ba? Ganun yung yung kanunungan ng mundo Pero sa atin hindi ganon, di ba? Hindi ganon. Sa atin, yung katwiran natin, yung karunungan na ibinibigay sa atin ng Diyos, yung karunungan sa pamagitan ng kanyang salita. Yung karunungan nakabase dun sa katotohanan. Kung ano ba yung totoo. No, yun ang pinaka weapon po natin mga kapatid, yung salita ng Diyos. Yung pinaka weapon natin mga kapatid para pasubalian, para talunin yung karunungan ng mundong ito sa pamamagitan ng karunungan at salita ng Diyos, di ba? Siyempre sa mundo pag sinampal ka, kailangan sampalin mo rin, no? Pero dito sabi ng Bible, ibigay mo yung kanan mo kaya yung kaliwa mo, di ba? Diba? Kung kinuha yung damit mo, ibigay mo pa, di ba? Magpatawad ka how many times? Sabi doon, 77 beses mong patatawarin, di ba? So magkaiba talaga yung prinsipyo ng salita ng Diyos at yung prinsipyo ng mundong ito. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod sa Diyos. Binibihag. Kasi ang tao talaga kasi, mahirap ang taong sumunod. Yan nga yung isang reason bakit ang tao ay nagkakasala kasi nga, ang tigas ng ulo talaga. Yun naman po talaga yung pinaka-reason dun no? Bakit kailangan tayong turuang sumunod? Kasi nga titigas ng ulo natin. Upang matutong sumunod. Yan, para matuto. Kasi nga, meron kasi iba, ang tagal-tagal na sa paglilingkod sa Panginoon Palagi nga parang paulit-ulit na ngalan to parang sirang plaka na nga to, yung about sa obedience Di ba? Yung pagsunod Pero hanggang ngayon wala pa rin Kasi iba kasi sumusunod lang pag gusto nila, sumusunod lang pag conforme sa kanila, sumusunod na lang kung pabor sa kanila, sumusunod na lang kung sa tingin nila ito ay yung gagawin nila is gusto rin nila, 'di ba? Pero pag hindi na nila gusto, hindi sila sang-ayon doon, 'di ba? Susunod pero kunyari lang kasi bakit? Kasi napipilitan. 'Di ba? Hindi talaga yung buong puso na sumusunod. Kaya sabi doon sa verses 6, kapag lubos na ang inyong pagsunod, nakahanda kaming parusahan ang lahat ng mga ayaw sumunod. Hallelujah. So grabe doon, no? Sabi niya, kapag lubos na ang inyong pagsunod, kung talagang nandun na yung lubos nyo nang naunawaan ang tinatawag na pagsunod, sabi niya, nakahanda na kaming parusahan ang lahat ng ayaw sumunod. So marami pa rin, kahit naman sa time na to, marami pa rin talagang ayaw sumunod di ba? Hindi pa nila lubusang nauunawaan yung tinatawag na pagsunod. Kasi yung pagsunod na inano dito ng Panginoon is hanggang sa kamatayan sa krus kasi, no? Hanggang sa kamatayan, handa tayong mamatay para sa Panginoon. Diba? Yung pagsunod natin mga kapatid is
Hindi natin i-compromise o hindi natin mas pinahalagahan yung mga bagay sa mundong ito o mga bagay na beneficial sa atin. Kundi ang mahalaga sa atin mga kapatid is yung maganap natin, magampanan natin yung mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ganun yung pagsunod eh. At alam naman natin na sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi naman nandun naman yung pangako ng Diyos na hindi kita iiwan ni pababayaan man. So nandun pa rin naman yung pangako ng Diyos na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan kung tayo ay patuloy na susunod sa Kanya. Di ba? At alam naman natin kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon, nandun talagang kaparusahan Di ba? Mas maganda pa nga yung parusahan ka ng tao kasi pag ang Diyos na yung parusa sa iyo, baka iwan ko na lang. Di ba? Mas mahirap kapag ang Diyos yung nagparusa sa atin. At least yung mga namumuno sa atin, yung mga itinalaga ng Diyos na mga siwa sa atin, at least kung suspendin tayo, kaya yung parusahan, kaya 1 linggo kang walang hayo o ano pa man, lang yun Mas okay na yun kaysa kapag ang Diyos pa yung magparusa sa atin. Amen. Kasi nga ayaw nating sumunod. Pero at least kung maparusahan man, at least meron kang mga learning di ba? Mag-learning wag na kung may mga tinutuwid tayo, wag lang sasama loob natin, no? Sabi ko nga kapag tayo nagkakasala, aminin natin, no? I-accept natin. Kasi the more kapag hindi natin ina-accept yung pagkakasala natin, ang next na gagawin natin is magsinungaling. Ayan? Magsisinungaling at magsisinungaling at magsisinungaling at magsisinungaling na lang tayo hanggang matambakan na lang tayo at malubog sa kasinungalingan hanggang bandang huli hindi na tayo makaahon, mga kapatid, no? So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy na turuan tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ng kanyang abag, bigyan tayo ng lakas, ng karunungan, ng katatagan na magawa natin ang kanyang kalooban. At alam naman natin na kapag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, ito ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So yun lamang mga kapatid, and God bless sa ating lahat.